Yan ang biggest problem ko dito. However, para sa TNC, napakasimpleng win condition. Meron kang dalawang na tank, meron kang pang-initiate, meron kang mataas na nukes from both the Pharsa, physical and magic nuke. Nandyan, pati yung Granger. Tapos may Lancelot. Napakasimple. Yeah, parang masasabi natin plug and play lang ang magiging laruan at composition dito ng TNC Pro Team. Ladies and gentlemen, narito na ang game number 1. Aabangan natin kung paano ang magiging resulta ng early game sa magkabilang kupunan na ito. Yeah, I do like na tinouch on ni Wolf dito yung ease of execution for TNC, no? Kasi sobrang simple nga lang naman talaga nung kanilang gagawin sa mga teamfight. You zone, you use the tectonic charge. Yun, namatay ka ng mga target with a predator strike. Sa side naman ng Team Falcons, very heavy. And actually, medyo mataas yung requirement nung kanilang lineup. FlapTZ has to have good spacing in team fights. Habang zinozone niya yung Pharsa, zinozone niya rin yung Granger. Pero Super Marco, nabigyan kagad sa may baba. Oo nga, baba kagad. 30% yung kanyang buhay doon. At zinozone na kagad. Naku po, hindi pa ata makukuha yung unang card sa baba. Sakit naman. Medyo masakit na blow dun sa economy and curious na parang sa biglang gold lane yung focus ng both TNC as well as Falcons. Dun sa kanilang first rotations, bihira natin makita na dalawang teams yung talagang tumatambay. Yeah. Nagdudual lane dito sa may gold lane. Ang nangyayari dito is TNC is forcing yung Falcons na hindi matulungan si Selena dun sa may mid lane. Alam naman natin yung Pharsa, sobrang dali nung wave clear niya. So ngayon, mas makakaikot na naman si Lancy. Yeah, medyo static, no? Yung mid lane ng Falcons again. Parang hindi nila ma-abuse yung fact na pwedeng umikot si Few again. Pero naipit, Lancy. Grabe yung mga... Hindi nag-flicker, pero nandun yung Mighty Swing para at least ma-discourage if you na pasukin yung Pharsa. Wait lang ito yung rotation. Ay, okay. Po! Pinana lang, men! Napana yung munting ibon. First blood ay napunta kaagad sa Team Falcons. Dalawang pana, kaliwat kanan, meron nakaabang sa kanya. Pag kumana siya, nandun si Few. Hindi pa tapos yung Lancelot naman, hinahabol na dito. Open though, blocking the front lines. And napakaganda na setup dito ng Team Falcons. Turtle is gonna spawn. Trimar, naka-zone siya dito. Kaso level 3 lang yung Glumen habang ang sakit ni FlapTZ. Napaka-habde nung kanyang mga paghampas doon sa glue. And maiiwan maging sa SkyTZ and libreng pagong para sa Team Falcons. Grabe yung naging turnaround noon. Nakuha yung kill dun sa gitna tapos pagong sabay manggugulo si Flap at si Owen. Ayaw nila pagpahingayin dito si Zyda. Grabe, hindi pa tapos. Si Owen naman, ang ginagawa dito ni Chuck noon. Level 4 na yung glue. Mahat na libak siya pabalik pero may revitalize pero yung airstrike ginamit na rin ni Lancy. Pero tutumba na yung back siya. Pero men, sa baba, nakakuha ng 2 green yung YSS. So alam natin importante yan sa pag-snowball ng isang Yison Shin, lalo na nakakuha sila ng priority dun sa Turtle. And not only that, I'm curious kung paano nangyari na si FlapTZ ay nauna dun sa pagkuha ng level 4. Probably because nag-contribute siya dun sa may Lito Water Take and also yung early Petrify usage ni FlapTZ. Naku po, na-Petrify pa na siya. Nakuha niya yung pero ang kapalit naman ay ang buhay ng Lancelot. Grabe, tama nga kayo eh. Gigil na gigil si FlapTZ dito ha. Kakaiba yung diskarte dito ng Falcons para kontrolin yung Lancelot. Pati na rin yung mga nagdadash katulad ng Pharsa, mga makukulit katulad ng Pharsa. Dalawa yung nakaabang na way nila para parang kaliwa at kanan, wala kang pupuntahan. Ang pwede mo lang gawin, mag-straight body. Kaso hindi mo pwedeng gawin sa Falcons yun. Oo, tsaka malupit doon, men. Dito mo makikita, ma-appreciate yung talino ng Human. Nilagyan niya lang ng trap. Yung pagkatapos ng Tornos, just tsaka niya pinana. FlapTZ daw, ginamit yung ultimate para makapag-cut ng wave. Pero aabutin sila dito ni Trimar. Na-dodge lang, however, yung pagtalon nung glue. Pero umabot pa rin yung kanyang ultimate. Mahuhuli nila pabalik dito sa FlapTZ. Tectonic charge ginamit ni Chuck. Pero makakalabas pa ba? Hindi ata sapat. One more dash. May regen. Pero nandoon yung pader. Buhay pa din! Cyclone Eye, hindi aabot. Makakalayo pa si Trimar and they take down the Benedetta. Gusto pa sana ni Kalti si makipagsabayan doon pero napakaganda nung effort na ginawa ni Trimar. Ganda rin nung Earth and Rampart na harangan yung tatakbuhan sana ni FlapTZ. And Chakto and Trimar combining for that kill onto FlapTZ. And most importantly kasi papunta na yung Turtle at natinayan ng ilang waves dun sa may taas. Etong Benedetta. Wait, Feather Strike, kinamit dito yung Lancy, pero siya ata yung pupuntahan dito ng Team Falcons. Morolio, si Owen, nakuha ata yung purple. Wala ka. That's right. Nanakaw pa yung purple ni Zyda. Ang hirap nito. Medyo gutom na nga si Zyda sa larong ito. Ngayon, kalahati yung buhay ng pagong. At nandito na kagad yung 5 miyembro ng Team Falcons. Zoning mula dito kay FlapTZ. Makukuha na naman ni KalTZ yung pagong. Tinamaan ng pana sa Zyda. E tutumba na yung Lancelot. Nakalabas pa yung Benedetta. Tinamaan ng pana again. Si Chakno dito sa may bandang likuran. Few, nandito pa rin sa unahan ng TNC. Hindi pa siya tapos. Flicker out. Dinag pa palayo yung talon ni Trimar and hindi nila aabutan yung Selena. Iba talaga ang idol ng mga kids gumalaw. Yung galawan ng Falcons dito, sobrang perfect. Kasi na, chain nila yung mga skill shots nila.
that allows them to take down yung mga members ng TNC kahit yung mga mobile heroes na tulad ng Lancelot. Hindi nakaka-react kasi hindi na nila kailangan magsisi basta nababurst nila ng sobrang bilis. Oo, talagang walang CC. Kahit wala kang CC, di ka magsisisi for Team Falcons. Easy, 1v1 sa may taas. Wala namang mangyayari dito sa may top lane pero tulad nga nabanggit ni Wolf, no, parang hindi nagmamatter eh. Yung lack of CC kasi nandoon yung mga pana mula kay Few. Tumama na naman. Hindi lang aabot yung Mountain Shocker. Zyda though, dashing in the middle lane pero hindi niya naaabutan yung YSS. Okay, kakalmahan muna nila dito. Roll out na naman. Itong si Ogen. Susuporta dun sa may bandang ibaba. Bukod sa naplato lahat ni Super Makmak yung bandang ibaba. Ngayon, halos 20% na lang at ilang kalabit na lang to para kay Makmak. Grabe yung macro, men. Na nilalabas dito ng Team Falcons, resource control ang ini-employ nila dito laban sa TNC. Marco daw, however, napunta sa may bad pa. Purify! Para matanggal yung stun ng Tectonic Charge. Pero their strike hindi aabot mula kay Lancy. Isang piso na lang. Yun natira dito para kay Super Marco. Madedepensahan pa nga ito nila Flaptizi and TNC. Almost taking down the Harit. Pero yung trade sa taas, men. Nakakakuha ng Torres si Kyle TZ. Sulit na sulit sa Team Falcons yung ginawang action dun sa may bandang ibaba, Wolf, no? Oo, parang nakita natin na yung Falcons na ginagalawan yung mapa. In a way na parang kakaiba kasi alam natin gold laners usually yung nakagilid sa mga ganito moments for Falcons. But since nakaharit sila, ang ginawa nilang adjustment is yung jungler na lang yung kumukuha ng farm from the other side of the map. While etong si Benedetta just causing a lot of issues! Mula kay Fuse si Benny QT yung napuruhan pero hindi naman nila mapapatay yung Granger. However, so magdidisengage lang ang Team Falcons. Turtle ang next na tingin ng TNC. Kailangan na protektahan to para maumabot si Zyda pero si Kyle TZ nakapwesto na. Okay, ngayon ikatlong pagong ay hinahawakan na rin dito ng TNC. Ang ganda ng pwestuhan ni Flaptizi at ni Few dito. Alam nila na pumasok dun sa bush. Itong si Jack Mamba. Ngayon magsasama-sama ang 5 miyembro ng TNC at Team Falcons dito. Purple buff muna ang pinapriority dito ni Kyle. Yeah. Pero parang binagalan konti dito ng TNC at ng Falcons, ha? Ito yung lokohan muna. Na kunwari magka-turtle kami pero nag-farm yung dalawang jungler pero 3 man technically nag-ulti na. Yan yung ulti para sa akin ni Glue pero Benedetta sa may bandang likuran na andoon si Flaptizi para zone. Yung Granger pero nanakaw ni Zyda yung pagong. Team Falcons sa malaban however with the Zaman Force. Mapapatong ba nila si Jack No? Pero 3 Mar nandito sa may bandang unahan. Naaabutan pa ata Super Marco, Thornrose. Mula dito kay Zyda pero hindi nila maabutan yung Harit. Pero si Ogwin naman yung nasa unahan. Revitalize para kay Baksha. Buhay pa rin, napakakunat niya. Pero airstrike mula kay Lancy. Ogwin buhay pa rin. Super Marco zoning out Zyda and wala nang tutumba. Okay, kakalmahan muna nila panandalian. Grabe yung naging aksyon sa ikatlong pagunoy pero sino pa lumabang? And without a death dun sa side ng Falcons at well as TNC yung nakalamang doon. Kasi nakakuha sila noong turtle fight at nabuhay sila with a sliver of HP sa team fight na yon. And not only that, parang nakakuha sila ng opening para dito kay Benny QT na sumama na doon sa mga team fight. So kanina pa hindi nagagamit itong Granger. This time for TNC, yun na yung kanilang change-up. Grabe, ayaw talaga magpahinga. Ayaw talaga magpahinga dito ni Owen. Dahil doon sa panggugulo dito kay Silence. From minute 1 pa rin, kinugulo niya na yan, ha? Okay, nakuha naman Kuha niya. Ganito pala pakiramdam ng mga play-by-play, men. ayaw magpa-analyze ng mga teams, eh. Oo. Ayaw talaga eh. O yan, wait lang. Ayaw din ni Flaptizi na magpagulo dito kay Jack Mamba. Ngayon, na nasa 8 minuto na tayo, papunta na tayo sa mid-part at 3,000 ang kahalamangan ng Team Falcons. Okay, nagamit yung Mountain Shocker at alam nila na nagsasama-sama muna ang Phoenix Army. Yeah, grabe yung gamit ng ulti ng YSS, ha. Usually yan eh. Pinang-start ng team fight. Pero yung Team Falcons, macro lang. Abot naman kasi sa Lord. Para makapag-farm, alam naman nila yung tama yung timing dito mula kay Kyle TZ na ngayon ay level 13 na. In fact, some teams will prioritize na kumuha ng level 15 at this moment rather than getting a kill. So para mas kakalma pa sila, mag-i-invade na lang yung jungler tapos mag-secure din naman ng sarili ng mga jungler. So for Falcons, mapapansin natin in the next few seconds, magpa-farm lang muna sila. Ito yung yung King Kong moment na lahat ng jungler ay gusto mag-level 15 pag 9 minutes. May goal na, no? Isa sa mga, kung may long-term goal ka ang goal mo ay... Yung gumaling mag-jungler, gumaling mag-retry, at King Kong 9 minutes level 15. Yun na yun Lahat ata halos ng mga junglers well, masasabi natin na naging mahirap yun dahil sa naging changes doon sa pag-respond ng main Zyda. Pero wait lang, sa Zyda sa may bandang itaas. O Gwen, aabot ba yung bangga dito? Wow. Nagamit na
yung Phantom Execution. Pero may dalawang puncture pa rin naman. Buhay, Lancy, naghaharap ng Feathered Airstrike pero nakaharang dito si Flaptizi. Nagamit tayo Eye for an Eye. Feathered Airstrike lumabas na pero medyo makunat with the Revitalize as well. Mula kay Ogwen, mabubuhay yung Benedetta pero sa may mid, nakapwesto ang Team Falcons para bumalik sa Lord. Grabe, iba yung nagiging action ng Team Falcons dito. Kapag kahawak talaga ni Few yung Selena, mag-i-expect ka na napakaraming tatamaan ng pana, no? Big info, however, para sa side ng TNC. Walang ultimate at walang retry doon si Caltizi after that fight. So pwede lang i-go talaga itong Lord na to. Ginago talaga nila, binaburst ni Zaida at pati na rin ng buong Phoenix Army Mighty Swing. Na-touch niyo ako, however, hindi makakancel dito yung bangga niya. Pero Team Falcons, naghahanap sila ng pwesto dito sa may bandang ibaba. Hinahayaan nila mag-push si Kyle TZ pero nakaharang na naman si Pew! Na naman on the Selena! And makakakuha sila ng vision dito. Team Falcons, hawak pa rin nila yung Lord sa may bandang ibaba. Flap TZ, naka-ready pa yung kanyang, actually wala pa pala siyang ultimate dito. Naghihintay pa ng cooldown ng Petrify. And Team Falcons still taking control of this Lord Pit. Men, sa sobrang dami at sobrang tindi ng mga action, may mga nangyayari na kung ano-ano dito. Na Earthen Rampart Na Earthen Rampart din tayo dito. Pero again, nangunguna sa damage dealt. Walang iba kundi si Few with 20k. Hindi naman katakataka yun kasi yung mga traps na yan, kahit maliliit ang damage yan, sa sobrang dami at sa sobrang unli niyan, napakahirap ng iwasan talaga no? Talagang nagpa-15 lang etong si Caltizi para hindi na nila kailangang iwasan. Si Caltizi, I mean. O para sa Falcons, they will just personal. Ganun lang, kasimple. Layo, alam nila wala si Zaida. Lalaban pa ba sila? Yan ang tanong. Trimar, pumasok kaso naabot na yung barko mula sa Mountain Shocker. Pero Tectonicus hindi tatama sa pader. Team Falcons dito, kita nila si Chaknu. Wala siyang ultimate, wala siyang flicker, wala siyang takas. Oh my gosh. Medyo may mga misplace na nangyari doon. Hindi na bangga at hindi rin nakahabol ang CNC doon sa plano na gagawin ni Chuck Mamba. Mamimiss talaga ni Chuck yung old crack na meron kang immunity after nun. Kahit ako yun yung parang isa sa mga namimiss ko talaga para sa isang crack. Kaya naman talaga mapapansin natin, hindi pinaprioritize yung crack ngayon kahit nakakatakot yung mga changes. Ang laking bagay nung matagal na CC immunity. Okay, may consistent na gagawin dito habang si Tremor ay nakita nila sa may bandang gitna. Lord ay nasa may itaas. Nagsasama-sama na rin ang TNC sila. Nakaatas para dumipensa. Pero nagpailaw na rin ang CNC, ha? Yeah, kompleto rito ang hawak ng Team Falcons. Lahat ng patos pilatang ultimate. Pero ano pumasok dito, Streamer. Super Marco just clearing the wave. May energy, may holy defense pa naman sa may middle lane. Pero yung Lord sa may taas, whittling down the HP of the top tower. Hindi na ipupwersa ng Team Falcons itong top lane. Yeah, matinding depensa ang pinamalas din ng CNC Pro Team. And kung makikita natin sa Infinix in-game equipment, kaya pala ang hapdi na rin ni Kyle TZ. Malefic Row rather, ay available na sa kanya. Ano na nararamdaman na ni Chakno yung mga hampas ni Kyle TZ. Kahit hampas man yan o yung pana ng YSS, mahapdi yan sa Grak. Men, pagka ganitong klaseng pagkakataon, ang baba ng kill score natin, yes, nasa 12 minutes na tayo. Pero ano bang way ng TNC dito, Wolf, para makabawi kahit papano? Nakikita ko dito way para sa TNC is to take advantage ng kanilang wave clear. Meron sila ditong Granger tsaka Farsa. So, in many ways, pwede nilang patagalin talaga itong laban na to infinitely. Basta tama lang kayo na pwestuhan. At meron pa yung factor dito ng Lancelot na malakas din naman pagdating ng late game. So, actually, kung isipin natin maigi, maganda rin yung late game ng TNC. Pero ang tanong, aabot pa tayo doon? Yun nga parang pwede sila mag-tiis pogi dito. Pero gaano ba kapogi yung kayang tiisin dito ng TNC? Kasi Team Falcons, 3 tore na lang yung nakaharang sa kanila sa pagkuha ng game number 1. Maybe 1 Lord objective. We'll see the deal here for Team Falcons. Pero tama ka nang binanggit, Wolf, ang daming ways for them to actually defend and clear the waves. Especially with the Feathered Airstrike alone. Ayun nga pwede nilang patagalin to. Pero kanina nabanggit mo about sa Torre, wala pang basag na Torre para sa Team Falcons dito sa larong ito. Hindi natin masasabing perfect game para sa Falcons, pero dinadaan nila sa macro lahat ng mga laro, lahat ng from minute 1 hanggang nasa 13 minutes na tayo ng larong to, no? Sobrang macro heavy nila. Hawak nila yung kabilang side ng Lord. This is Lord 101 for Philippine teams. Hawakan mo muna yung kabila, hawakan mo yung Busha mid, start na slow push bago ka bumalik sa Lord. And TNC, unfortunately, parang wala silang repat kasi kanina pa sila pinagpapapana ni Few. And most importantly, yung vision game ng Falcons, napakahirap nga naman talagang kontrain. Bukod dun sa mga traps, bukod dun sa mga extra pana na pang check bush, meron ka pang ultimate sa YSS. Tapos yung Benedetta na makulit pa talaga, ang daling mag-vision around because of the only dash.
Yan ang mga bagay na kailangan problemahin ngayon ng TNC. So kahit sabihin natin maganda yung late game para sa kanila, it's so difficult to get there dahil ang Falcons pwedeng unahan sila sa mga neutral objectives. Men, hirap talaga sa vision dito. Wait lang, Tremor ay humaharap na rin. And Chak Mamba, magbibigay lang siya ng vision. 30k ang buhay ng Lord na ito, pero may soft reset na gagawin ng Team Falcons. Nihintay nila yung vision. Ang nakita lang nila si Tremar. And gusto ko yung tapang dito ni Flapteasy kasi alam niya kaya siyang isalba ng revitalize ni Ogwen. And magkasama naman silang humaharap dito laban doon sa glue. And if you're Tremar, you don't also want to use the ultimate on the Benedetta alone. Tsaka naka-Twilight Armor din to si Flapteasy at cheeky item choice. Makikita natin, bukod sa meron siya nung resilience mula sa Brute Force Breastplate, nadagdagan pa nga nung Twilight Armor. Nakita nila yung Feather Strike sa may bandang ibaba. Naka-ready na si Flapteasy. Sinisigurado niya na makiklear yung wave. Nakaharang pa siya sa dadaanan ng TNC. Nasa harap si Chakno. Hindi lang nila makita si Zyda. So yun ang bumibigil sa Team Falcons para magpatuloy sa Lord. Ito na, ginagalawan na ni Flapteasy. Nagpo-flow na siya dun sa may bandang ibaba. And ngayon, hahawakan ni Zyda 30k yung buhay. At tatawid si Flapteasy, manggagaling sa likod. May idea sila dito, Kyle TZ, nakakonsilid sa may bandang kaliwa. Gusto nila patayin sila. Wala na yung Farsa. Bumalik pa yung YS sa sinimakaretli. Si Zyda ang makakakuha ng Lord. Pero si Tremar, naka-ulti pa. Bumagsak. Napatay siya ni Zyda rito. Pero sa taas, si Kyle TZ ay pinatungan ni Tremar. Buhay pa din! Yung Lancelot nakaisa pa! Super Marco going down! And TNC winning that Lord fight! Ang ganda na naging bawi ng TNC doon! Definitely, dahil yun na patumba nila is the gold laner from Falcons. Meron silang depensa at the same time nabuhay yung kanilang Lancelot. Ang ganda ng idea mula doon sa Falcons na nag-combine doon si Kyle at si Flap na manglikod at patayin doon yung Farsa. However, doon na sila nadali. Hindi na nakabalik si Kyle TZ doon sa my Lord fight at nakontrol na rin Super Marco. Isolated 1 versus 3. Although, maganda sana kung napatay niya si Zyda, that would have been perfect. However, TNC, napunish yung movements na yan mula sa Falcons. Men, sulit na sulit. Napakahirap din kasi talaga hulihin ito si Zyda. Actually, kung titignan natin dun sa Infinix in-game equipment, lock item na siya dito with the Brute Force Breastplate. And sobrang bilis na rin kasi ng cooldown ng mga puncture niya. Pero alam mo yun, yung mga moments na parang mapapasabi ka na lang, galing ng Lancelot. 1v3, men. 1v3 yung Lord Take na yun. Dash retry yung ginawa niya. And hindi pa sapat yung dash retry. Gusto niya, mapatay niya si Flapteasy dito. Phantom Execution ginamit niya. Pero tinamaan natin para sa may bandang likuran. Flapteasy nakatakbo pa rin. And wala nang creep minion waves dito ang Team Falcons. Kaya magdidisengage sila. Pero Ogwen, naghahanap pa ng next target. Unfortunately, nakapasok na kagad sa bush ang TNC. May mga panel lumilipad para sa vision pero they will disengage. Men, nakakuha sila ng torre din sa may bandang itaas. At least kahit paano ay napaliit yung malaking control ng Falcons dito in terms of the map. And ngayon, kung titignan natin para sa Infinix in-game equipment, kumpleto na rin pala. Kumpleto si Garos na rin si Benny Cutie dito with the Rose Gold Meteor for added survivability. Nakita natin din yung mid laners. Unfortunately dito parang yun na pag-iwanan siya bigla when it comes to the farm. At sinasabi natin, keys to victory ito para sa Falcons. Yung Selena na walang tao. Shadow damage shot na rin enough. Petrify mula kay Flapteasy. Hinabot nila si Benny Cutie na bumalik out pero aabot sila Ogwen. Granger goes down. Pero sa may batang likuran si Flapteasy rin man yung tumba for Team Falcons. Pero Lancy nahuli ng Kyle TZ. And si Chakno yung susunod para sa TNC. And tutumba rin yung Croc. Triple kill for Kyle TZ. Nakatatlo si Kyle dito pero humahabol pa rin si Mar. Ay kailangan ng umatras. Dalawang natitira sa kanila. Actually may wave. Pana! Ba sila na paparating doon sa may bandang ibaba. May mga pana din from few. Pero napakaganda ng turn na yun mula sa Falcons. Definitely, KTC finding an opening doon sa moment na yun. Sabay yung bangka, tumama pa doon kaya lahat sila naka-reserve. Ogwen, pumapasok. Alam nila, dalawa lang yun na nabubuhay dito sa TNC. Meron silang cannon. Pwede nila magamit to. Pero makiklear ata ng TNC yung mga waves. And lalabas lang ang Team Falcons. It all started from that one dash mula kay Flap na nahuli niya yung Granger with the Petrify. And after nun, kahit mag-dash ka, mag-flicker ka, may back siya na rumorolyo papunta sa'yo eh. Men, kung ikaw ang TNC dito, hindi ka pwede magpakakampante kapag natapos yung teamfight eh. Kasi nandyan lagi si Flap, andyan si Ogwen bilang gugulong-gulong lang. At yun, hawak nila yung Lord at si Zyda ang kumukontrol nito. Hawak nga talaga nila ang Lord side dito pero nakapasok na si Flapteasy. Checking the bushes here, gathering information for Team Falcons. Alam nila wala pang flicker yung Rangers so nag-aarap talaga sila sa may batang likuran. Petrify para kay Flapteasy. On to Flapteasy finding Benny Cutie. 1v1 win the danger. Nakabutan natin ang Phantom Execution. Zyda taking down the YSS. And lalaban pa rito yung TNC. Magkahabol pa si Tremar. Tinatahi na ni Zyda. Pinipirmahan yung
yung jersey ng Team Falcons. Lalabas sila dito pero nahawak na naman ng TNC yung Lord. Super Marco, however, nakapwesto for the Zaman Force. Magkakaroon si ulti, Flapteasy ng ulti in just a bit. Pero pumasok na yung Benedetta para kay Few. Hindi tatama kay Benedetta. Ginamit na yung Zaman Force. Pero Lancy? si TNC, Benedetta strike! Mula kay Lancy. The dodge is there. Ang ganda ng sidestep. And Flapteasy with the punish as well. Pero TNC, hawak nila yung Lord. Top lane, however, pupush yung minion wave. Phantom execution. Zaida getting the Lord and Owen. Papapatay dito ni Benny Cutie. And Team Falcons still trying to survive. Tinedelay nila yung Lord din. Kasi yung base. Team Falcons, mamapatay si Flapteasy dito para kay View. Hindi tatama. And tutok pa rin si Super Marco and nakauwi si Zaida para dumipensa. Hihinga mo na sila saglit, pero dito si Kyle TZ. Oh my goodness, grabe! Yung naging action na yon, Lord ay nakuha ng TNC at na-survive nila yung mga minions na patungo doon sa kanilang base. The MVP of that fight, Benny Cutie, eventually dying in the end, pero siya yung dahilan kung bakit nag-overcommit yung Falcons. The footwork from Benny Cutie, micro movements lang. Pakunti-kunting sidestep lang para madodge yung damage output dito ni Kyle TZ. At nakapag-punish na nga, utilizing the Rose Gold Meteor as well to counteract ito si Kyle TZ. Ngayon sila na lamang. Naghahanap ng tectonic charge si Chang dito. Meron siyang flicker. Wala si Benny Cutie, however. Pero hawak ng TNC yung Lord sa itaas. Kailangan dumepensa ng Team Falcons. Yung mga technique, yung mga jutsu ni Kyle TZ kanina hindi na applicable, men. Tinasyan siya ni Benny Cutie sa harap niya. Oo, nagulat din. Nag-wind of nature din kasi si Benny Cutie. Hindi in-expect ni Kyle TZ na available pa yon. May mga kalkulasyon na hindi tumama para sa Team Falcons. Pero ngayon, habang humihinga si Midnight at nagpapahinga, hindi magpapahinga ang TNC kasi pasugod na sila doon sa may bandang itaas. Isang minuto yung clash, men, pero isang minuto na lang ata ang meron dito. If kakayanin pa ng TNC, pumush sa base ng Team Falcons. Pana mula kay Few, just hitting the Lord. Pero airstrike, nagamit na rito mula kay Lancy. Mountain Shocker, hindi tatama. Mula kay Kyle TZ, Ogun, however, pinagbababaril ni Benny Cutie. Tumumba na yung tower sa may top lane. Okay, medyo kakalmahan muna ng TNC. Nandun yung wave sa may bandang gitna. Ang sakit na rin ng damage Kyle TZ kalahati. Pero si Top sa likod! Petrified sa may bandang likuran niya si Lancy pero hindi siya mapapatay. Pana hindi natama mula rito kay Few. Pero makakapag-clear ng minion wave. Zaida, tinimaan yung base ng Team Falcons. Pero makakalabas pa rin naman dito ang Falcons. Hindi pa tapos si Lancelot, men. Pero there's strike round 2 mula kay Lancy. Mountain Shocker, tatama rito kay Trimar. Wala pa rin tutumba. Wow! Ubus ang base ng TNC ng Team Falcons. Maski ako nalilito na rin. Ang dami kasing nangyayari. Well, it's TNC timers na. Alam natin at this point, 21 minutes and kahit kanina ba, if you rewind 2 minutes ago, TNC have reached the late game. At naramdaman natin yung strength ng kanilang composition over Falcons. Kahit yung mga outplays mula kay Benny Cutie na ngayon hindi na naubos ng resources. And also this time, yung mga bagsak ni Lancy hindi na kayang indayin ng side ng Falcons. Kailangan na talagang i-dodge o kaya naman i-cancel. And most importantly, hindi na nakaka-one-hit si Flap. Yep, siya ako dito nag-aabang ng tectonic charge. Huli pa si KTZ, hindi niya kinamit ang flicker pero nakahuli. Si Pew, wala na yung makapana. O kung ito, yun naiwan sa may batang unahan pero may support na naman ni Super Marco. Zaman Force, hindi pa ginagamit. They're finding the right time to fight here for Team Falcons. Flapteasy nakapwesto dito sa may bush. Panibagong bush naman yung hawak niya. Pero nahuli siya. Nakita siya ni Zaida. So may info dito ang TNC. Pwede sila mag-burst ng Lord. Ang hapdi na ng damage dito ni Zaida. At ngayon kalahati na yung buhay. Kyle. May kitata ni Trimar. Ngayon kailangan lumayo ni Kyle. At pipipwersa ata ng Falcons. Magpupumilit. Pero Jester ginamit ang sinabawan ng Lord. It's still Zaida for TNC. Super Marco inabot ng dalawang bagsak na Federal Strike. Pero natoon yung Phantom Execution mula kay Zaida and Team Falcons losing heroes 1 by 1. KTZ tinawiran. Zaida another triple kill para kay Benny Cutie and naiwan pa si Flapteasy sa likuran. 5 heroes down for Team Falcons as CNC marches towards victory para sa Game 1. Brinak pa yung pader. Mantitrip pa si Chaknu. Pero hawak picture na nila muna daw. ang pagkuha sa Game number 1. Picture talaga, snap a photo dahil TNC ang makakakuha ng Game number 1 laban sa Team Falcons habang binabagsak ng Lord yung base ng Team Falcons. Napakatinding aksyon ang ihinatid ng TNC Pro Team against